Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamayamang host sa Pilipinas. Saan nanggaling ang kanyang kayamanan? Papaano niya nabili ang ekta-ektaryang mga lupain? Totoo bang dati siyang barker at tagalinis ng jeep? Sino-sino ang mga sikat na artista ang kanyang nakatsurvahan? Bakit palagi siyang tinatanggal ng ABS-CBN? Kilalanin natin si Willie Revillame. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Panimula, si Wilfredo Buendia Revillame o mas kilala sa kanyang screen name na Willie Revillame ay ipinanganak noong ika-27 ng Enero 1961 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang kanyang nanay ay si Mirna Buendia at ang kanyang tatay naman ay si Honorio Revillame. Nagkakilala ang kanyang mga magulang habang ang kanyang ina ay nagtitinda bilang isang serbedora para sa kantin na pag-aari ng kapatid ng kanyang ama. Bata pa lamang si Willie ay nagkahiwalay na ang kanyang mga magulang. Sinabi niya din sa isang interview na siya ay isang anak sa labas. Dahil dito ay naranasan niyang manirahan sa side ng kanyang ama at ina na parehong nagkaroon ng kanya-kanyang iba't ibang mga nakarelasyon na nagresulta ng pagkakaroon niya ng iba pang mga kapatid. 5 ang kapatid niya sa ina na may iba't ibang ama, 7 naman sa kanyang ama na may iba't ibang ina. Dahil dito ay hindi naranasan ni Willie kailanman ang buhay na mayroong isang buong pamilya kaya sa kalye na siya namulat. Nakita at naranasan niya kung paano ang buhay ng pagiging isang mahirap. Dahil salat sa buhay ay maraming pinagdaanan si Willie. Hindi sila gaanong natututukan ng kanilang mga magulang kaya naman ay maaga siyang naging responsable. Natuto siya ng mga gawaing bahay kasama na ang pagluluto at maging ang pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa murang edad ay natuto din siyang magbanat ng buto upang kumita ng pera para mayroong maipandagdag sa pambili ng kanilang pagkain. Sa edad na 4 o 5 taon ay naging isa siyang coin boy. Ito ang tawag ng mga tao sa kabataang kalalakihan na sumisisid sa isang ilog sa labas ng US Naval Base sa Subic na notorious para sa hindi nito kagandahang amoy sa kadahilan ng isa itong open sewage system. Sa madaling salita, dito dediretso ang iyong jebs pagkatapos mo itong i-flush sa toilet. Dito nakuha ng ilog ang kanyang nickname na River. Kada daraan sa tulay ang mga marino ay sisigaw ang mga bata ng mga katagang nasa linya ng "Hey Joe, throw some coins." Ngunit ang pinagagawa naman kay Willie ay bibihisan siya ng naka-bowtie pa. Sisigaw din siya ng "Give me some coins, Joe," kung saan may hawak daw siyang baso para sa coins na ibibigay at sumasayaw siya bilang pagbibigay aliw. Ayon sa kanyang kwento, nang umapak naman siya ng grade 3 o 4, ay nagtrabaho siya bilang isang barker sa may Caloocan. Natatandaan pa niya ang kanyang isinisigaw na "May kawayan bibe malinta papasok." May kawayan, papasok. Ang kinikita niya dito ay 5 sentimo o kaya naman ay 10 sentimo. Dahil kung tama ang kanyang pagkakatanda ay papel pa noon. Sa gabi naman ay paparada na ang mga jeep at ang trabaho naman niya ay linisin ang loob nito. Mula sa mga upuan hanggang sa inaapakan ng mga pasahero. Libre ang paglilinis. Ang bayad ay ang makukuha niya ng mga bariyang nakasiksik sa pagitan ng mga upuan ng jeep. Nakukunin niya sa pamamagitan ng pag-angat ng leather ng upuan. Marami daw silang mga bata na naglilinis ng mga jeep upang makuha ang mga naipit na barya. Karamihan ng kanyang kinikita ay pambili ng pagkain. Ngunit dahil sa kinalakihang kapaligiran ay natuto din siya ng ilang sugal o mga larong ginagamitan ng tunay na pera. Ang sugal daw na kanyang nilaro ay ang text. Ito ay mga maliliit na card na may imahe sa harap at likod. Usong laro sa mga kabataan dati. Isinasalansan niya ito sa kahon ng sapatos at itinatago sa ilalim ng kama upang hindi makita ng kanyang ina. Ang paglalaro nito ay mayroong kadaw 3 ihahandang text. Ang tawag sa isa ay pamato at ang dalawa naman ay panabla.
Ayon sa kanyang kwento, ay kapag ang lumabas daw ay ang card mo at dalawa ang taob ay panalo ka. Sa aking pananaliksik ay magkakaroon kayo ng pustahan kung ano ang hula mong lalabas pagkatapos mong ihagis ang tatlong text. Kapag lumabas ang hula mo sa card ay mapapasa iyo ang mga text ng kalaban mo. Ibibenta niya ang ilang text sa ibang mga bata upang magkaroon siya ng pera. Karaniwang laro lamang ito sa mga bata noong panahong iyon. Ngunit marahil ay tinawag niya itong sugal dahil ibinibenta niya ito kapalit ng pera. Isa pang sugal na kanyang madalas ding nilalaro noon ay ang Cara Cruz. Nagbebenta din siya ng dyaryo sa may palengke ng Caloocan na ang tawag ay taliba. Sa kabila ng mga pinagdaan ng kahirapan sa buhay ay nakapagtapos ng high school si Willie. Pumasok siya sa Centro Escolar University o CEU at kumuha ng dentist. Tumigil siya pagdating ng second year at nag-shift sa music. Ngunit, hindi nagtagal ay nag-drop out siya dito dahil na rin sa kakulangan sa pantustos. Pagpasok sa showbiz. Una siyang nadiskubre ni Randy Santiago na magiging mentor at matalik niyang kaibigan sa isang dula sa high school na pinamagatang Tick Boy alias Boy Dragon kung saan si Willie ang bida. Si Randy Santiago ay isa ng sikat na singer noong 80s hanggang unang bahagi ng 90s. Ilan sa mga hit songs niya ay ang Babaero at Hindi Magbabago. Ikinuwento ni Willie ang pagsisimula ng kanilang pagkakaibigan ni Randy at ang pagtulong nito sa kanya upang makapasok sa showbiz. Dahil tumigil sa pag-aaral, sinubukan ni Willie na kumita bilang isang drummer. Nagkataon naman noong 1984 ay kinailangan ng banda ni Randy ng isang drummer dahil tumungo na sa Amerika ang kanilang orihinal na drummer. Si Willie ang kinuha para sa kanila. 4 na buwan silang nanirahan sa Singapore kung saan naroon ang gig ng banda at doon ay magkasama sila sa isang kwarto sa loob ng nirerentahan nilang kondo. Kurti na lamang ang pagitan ng kanilang kama. Masaya nilang binalikan na nagkikwentuhan sila hanggang makatulog at kada matatapos ang gig ay maglalabas sila ng madaling araw. Sabi ni Willie na dahil mahirap lamang siya noon kaya nanghihiram lamang siya ng damit kay Randy. Natatawang ikinuwento naman ni Randy na tuwing makakakuha sila ng kanilang sweldo ay mamimili sila ng mga damit. Si Willie daw ay mag-iimpake na ng kanyang gamit pero hihiramin pa rin ang kanyang mga damit. Dito na sumiklab ang tawanan sa nakikinig na audience. Pinuri naman niya ang kasipagan ni Willie sa trabaho noong nagsisimula pa lamang ito. Pag-uwi ng Pilipinas ay nagkanya-kanya na muna sila hanggang sa magkasalubong sila ni Randy kasama ang dating TV host na si Tony Rose Gaida noong 1987. Inimbitahan daw siya ni Randy na pasyalan sila sa studio ng GMA. Pumasyal nga si Willie ay natatawa niyang ikinuwento kung paanong biglaan siyang isinabak ni Randy sa aktingan sa isang taping ng Lunch Date, isang variety show na umere mula 1986 hanggang 1993. Pagkadating niya sa studio ay pinasuot siya ni Randy ng sando. Nang tanungin niya si Randy kung ano ang kanyang gagawin ay sinabihan daw siya nito ng basta sumama ka. Ilang saglit pa ay itinulak na siya sa isang maliit na studio ng Lunch Date at sinabing basta bubugbugin ka nila. Binugbog na siya ng iba pang mga extra at paglabas ng usok ay hinila siya palabas. Si Randy ay lumabas naman bilang bida. Dito na nagsimula si Willie na maging sidekick ni Randy. Napasama siya sa grupong Howie Boys at naging host din ng iba pang variety show. Sa umpisa ay kumikita daw siya ng 200 hanggang 250 pesos. Ang pagkakapasok na ito ni Willie Revillame sa Lunch Date ang nagbukas ng pintuan para sa iba pang oportunidad sa showbiz. Kinuha din siya bilang concert drummer sa musical variety show ni Alma Moreno na Loveliness. Mapapanood din na siya ay kumakanta sa show kung saan natatawa ang mga audience sa kanya kasama sina Francis M., Randy Santiago at iba pa. 3 buwan lamang nang makapasok ng Lunch Date ay pinapirma siya ng kontrata ng Regal Films. Una siyang bumida sa isang pelikula kasama si Joey Marquez sa pelikulang Bobo Cup na ipinalabas noong 1988. Isa itong spoof sa pelikula mula sa Hollywood na pinamagatang RoboCop. Hindi nagtagal ay nakilala siya bilang sidekick ng iba pang mga sikat na personalidad sa industriya gaya nila Philip Salvador, Edu Manzano, Cesar Montano, Eddie Garcia, Rudy Fernandez, Aga Mulak, Vic Soto at Joey De Leon. Nagkaroon din siya ng ilang pelikulang pinagbibidahan niya gaya ng alias Boy Tigas, ang probinsyanong Wais na ipinalabas noong 1999. Kasama niya dito sina Via Veloso at Criselda Volk. Pero mas nakilala siya at namayagpag sa pagiging isang TV host. Taong 1998, nagsimula siyang maging co-host sa noontime show ng ABS-CBN na Sanglinggo na po sila.
Huling umere ang show noong Nobyembre 1998. Napalitan ito ng Magandang Tanghali Bayan o MTV, kung saan naging trio host sina Willie kasama ang mga kaibigan niyang sina Randy Santiago at John Estrada. Nang makansela ang show ay sumama si Willie sa kanyang kaibigan na si Randy Santiago at John Estrada upang maging trio host sa noontime show na pumalit dito. Kasabay nito ay napabilang din siya sa sitcom na Richard Loves Lucy. Nakitaan ng magandang chemistry ang pag-host nila John, Randy at Willie. Tinangkilik naman sila ng mga viewers, ngunit kasabay nito ay ang pagsalubong ng mga kritisismo at kinumpara sila bilang mga copycats o gaya-gaya sa karibal nilang show sa kabilang network na Eat Bulaga at sa sikat nitong trio host na sina Tito, Vic at Joey. Naging highlight ng MTV ang segment na Pera o Bayong na naging mabigat na kakumpetensya ng karibal nilang Eat Bulaga nang maglabas naman ito ng Meron o Wala. Naging maganda pa rin ang pagtangkilik ng mga viewers dito at umabot pa sa puntong ginawa itong pelikula kung saan kasama ang buong cast ng MTV. Pinamagatan itong Pera o Bayong, Not the TV, sa ilalim ng Star Cinema noong 2000. Bukod dito ay nagkaroon din ng ilang mga kontrobersyang kinagsasangkutan ang tatlo, lalo na sa sikat nilang segment na Calendar Girl, kung saan ilan sa mga mapangahas na joke ang kanilang binibitawan na ilang ulit na ring nasita ng MTRCB. Pagdating ng Agosto 1999 ay sinuspinde sina Randy, Willie at John mula sa show dahil sa misbehavior ng mga ito sa Calendar Girl segment na di umano ay mayroong ipinakikitang kawalang respeto sa mga kababaihan, malisyoso at may kahalayan at pati na rin ang pagsambit ng mga ito ng jokes na may double meaning. Ibinalik sila matapos ang isang linggo. Panandalian ding pinalitan ang pangalan ng show bilang SF-SF ng halos isang buwan. Pebrero 2001, nagkaroon ng malaking pagbabago sa MTV nang tanggalin si Willie bilang main host ng programa dahil sa creative difference sa pagitan niya at ng ilang staff. Ipinalit sa kanya ang matinee idol trio o mas kilala bilang Wataman na sina Marvin Agustin, Dominic Ochoa at Rico Yan. Dinagdag na din ang mga nangungunang komedyante na sina Marisa Sanchez at Ai de las Alas bilang mga babaeng co-host. Natapos ang Magandang Tanghali Bayan noong ika-21 ng Pebrero 2003. Sa loob ng 1 taon at 5 buwan na hindi pag-host ni Willie ay nakakipag-guesting naman siya sa ilang shows ng GMA. Ngunit madalas ay nasa kanyang bagong biling bahay lamang siya sa Quezon City, nakatingin sa kisame at nagmumuni-muni. Marso ng taong iyon ay umalis siya papuntang US kung saan nakitira siya sa bahay ni Dr. June Berberabe, na isang mabuting kaibigan din ng ilang mga artista gaya nila Martin Rivera na nakitira din sa bahay ng doktor matapos ang paghihiwalay nila ni Pops Fernandez. Nagpabalik-balik si Willie sa Las Vegas at San Francisco. Naisip niyang ibenta na lamang ang kanyang bahay at magtrabaho bilang drummer sa States. Sa panahong nasa States daw siya ay naglaan siya ng oras para sa mga matatandang nakatira sa Home for the Aged. Dito daw niya napagtanto na ang pag-e-entertain ang kanyang misyon sa buhay. Nakipagbiruan siya sa mga ito, niyakap siya at umiyak sila sa kanyang balikat. Maging sa daan ay nagugulat siya na kilala pala siya ng mga kababayan natin dahil sa napapanood pala siya ng mga ito sa The Filipino Channel o TFC. Madalas na hinihiyaw ng mga ito ang kanyang pera o bayo. Naging humbling experience daw ito para sa kanya at sinabi niyang kagustuhan ito ng Diyos upang mas pahalagahan pa niya ang mga blessings na kanyang natatanggap at huwag magpaapekto sa bawat maliliit na bagay. 2 aral daw ang kanyang natutunan sa kanyang temporary retirement. Ito ay ang pagpapakumbaba at pakikitungo sa kapwa. Dito niya rin napatunayan ang mga totoong kaibigan niya sa industriya. Kasama na sina Aga Mulak na inimbitahan siya sa kanilang mansyon at ipinagluto siya ng pasta. Inimbitahan din siya ni Ramon Bong Revilla Jr. at Sharon Cuneta na bumisita sa kanilang bahay. Si Comedy King Dolphy naman ang nagbigay sa kanya ng moral support at sinabing nangyari din iyon sa kanya. Maghintay lamang siya at makakawala din siya sa kumunoy. Sa kanyang pagbabalik ay nagkaroon siya ng pagkakataong makamiting si Current Affairs Executive ng ABS-CBN na si Arlene De Castro.
asawa ng batikang newscaster at dating vice-presidente na si Noli De Castro. Inalok siya nito ng public service show na may kaunting katatawanan na pinamagatang Willingly Yours, kahalintulad ng Lovingly Yours, Helen, isang long-running TV show ng kanyang dating mother-in-law na si Helen Vela, isang actress at radio and TV personality. Ika-22 ng Pebrero 2003, muling pinagsama ng ABS-CBN ang tatlong host na sina Willie, Randy at John bilang mga host ng programang Masayang Tanghali Bayan na siyang pumalit sa Magandang Tanghali Bayan. Kasama nila dito ang ilan din mga sikat na personalidad gaya nila Dennis Padilla, Ay de las Alas, Bayani Agbayani, Mickey Ferriols, Jaboom Twins, Cindy Corleto at Aubrey Miles. Pati na rin ang mga kilalang komedyanteng sina Tado at Bento. Mayroong game portion ng show na Super Jack and Poy at Urong Sulong na magbibigay ng mas malaking jackpot prize. Tinanghal ang show bilang biggest noontime show ng ABS-CBN na sabay ipinalalabas sa UHF channel ng network na Studio 23. Ngunit tila hindi natuto sina John at Willie na muling nasuspinde dahil sa mga malisyosong salita na kanilang sinambit, partikular na sa segment ng Super Jack and Poy. Muli na namang nasangkot sa kontrobersiya si Willie matapos niyang magbitiw ng joke sa birthday wish para sa komedyana ng show na si Mahal, kung saan sinabi ni Willie na ang wish niya para dito ay sana ka na. Hindi ito nagustuhan ng mga kritiko ng palabas at maging ng MTRCB na handa nang ipasuspinde ang buong show ng 20 araw. Kaya naman upang maiwasan ito ay nag-resign na lamang si Willie. Sa isang interview ay inamin ni Willie na 3 beses siyang terminate ng ABS-CBN hanggang ipinatawag siya ni Charo Santos at nagulat siya nang alokin siyang maging main game show host na hindi kasama sina Randy at John. Marahil dahil sa madalas nilang pagkakasuspinde tuwing magkakasama sila. Si Willie ang pinabuo ng sarili niyang team, kasama na ang director, writer at iba pang staff. Nang pinag-iisipan nila ang magiging pangalan, ay nagkataon namang napadaan siya sa dressing room ni Chris Aquino, kasama ang isang business unit head. Napag-usapan nila ang dapat maging pangalan ay may salitang panalo, kaya Wawawi, kung saan napasabi daw si Chris ng "Oh, ang ganda, Wawawi para everybody." At dito nabuo ang Wawawi noong 2005. Nang umalis si Willie sa network ay tinulungan naman siya ni Gretchen Barreto at asawa nitong si Antonio Tony Boy Coangco na siyang may-ari ng network na TV5, dating ABC5, at binigyan siya ng bagong show na Puso o Pera. Ilan pa sa mga shows na kanyang pinag-hostan ay ang TV5 na Willing Willie, Will Time Big Time at Wawa Willie. Naging isang novelty singer din si Willie sa tulong ng Universal Records executive Bella Tanaman at ng tanyag na aktor, singer at songwriter na si Lito Camo na siyang nagsulat ng mga kantang pinasikat ng iba pang mga artist gaya nila Bayani Agbayani, Viva Hot Babes, Masculados at marami pang iba. Ilan sa mga kantang isinulat niya para kay Willie ay ang Wawawi, Boom Tarat Tarat, Iyugyug Mo, Hep Hep Hooray at marami pang iba. Buhay Pag-ibig. Unang nakarelasyon ni Willie sa showbiz ay si Mary Rosalind Soriano o mas kilala sa kanyang screen name na Bekbek Soriano. Taliwa sa akala ng marami na ang kanyang nakarelasyon ay ang kapatid nitong si Diamond Star Maricel Soriano. Ang relasyon ni Willie at Bekbek ay bumuo ng isang anak noong 1982. Pinangalanan nila itong Mary Rosalind Soriano Revillame. Mas kilala natin bilang ang aktres na si Meryl Soriano, na kagaya ng kanyang tita Maricel ay isang multi-awarded actress. Ang kanilang pagmamahalan ay natapos at hindi nauwi sa kasal. Taong 1990, pinakasalan ni Willie ang una niyang asawa, si Princess Punzalan, isang actress at kilalang kontrabida. Anak siya ni Orly Punzalan at Helen Vela. Ang kanyang ama ay isang broadcaster at dating presidente ng IBC Network. At ang kanyang ina naman ay isang kilalang radio at TV personality na kilala sa kanyang long-running TV show na Lovingly Yours, Helen. Matapos ang 7 taon ay nauwi sa annulment ang kanilang kasal. Hindi nagkaroon ng anak sina Willie at Princess. Maayos na naghiwalay ang dalawa. Sabi pa nga ni Princess ay hindi sila nagpalitan ng masasakit na salita
at nanatiling magkaibigan. Marso 2005 ay pinakasalan ni Willie ang ikalawa niyang asawa na si Liz Almoro sa isang civil wedding sa Lipa, Batangas. Ang dating aktres at mayor ng Lipa, Batangas na si Vilma Santos ang nag-officiate ng kanilang kasal. Si Floralis Liz Bedanya Almoro ay mula sa isang prominenteng pamilya. Sa umpisa pa lamang ng kanilang relasyon ay tutol na ang kanyang amang si NBI Executive Director Attorney Roy Almoro sa kanilang pagkakaroon ng relasyon dahil sa pagiging kilalang babaero ni Willie. Sa sobrang pagtutol ay hindi ito umattend sa kanilang civil wedding. Pagdating ng Nobyembre 2005 ay isinilang ang nag-iisa nilang anak na lalaki at pinangalanan nilang Juan Emmanuel o Wami. Ika-16 ng Hulyo 2007. Formal na kinasuhan si Willie sa hukuman ng Quezon City dahil sa umunoy paglabag sa Section 5 RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act. Ayon sa testimonya ni Liz, isinailalim siya ni Willie sa kahihiyan at pisikal na pang-aabuso sa pamamagitan ng pagtatangkang hampasin siya ng silya at pambabato ng remote control. Inakusahan niya din si Willie na nakikipagtsurvahan sa iba't ibang mga babae. Mariing namang itinanggi ni Willie ang lahat ng akusasyon sa kanya ng kanyang asawa bago nagbayad ng 12,000 peso na pampiyansa upang hindi siya makulong. Dagdag niya pa na mainitin daw ang ulo ni Liz at ang mga mapanirang tirada nito sa kanya ay humahadlang upang magampanan niya ang pagiging ama sa kanilang anak. Kasunod nito ay nag-file ng petition for annulment si Liz na tuluyan ng inapurbahan ng korte pagdating ng Pebrero 2008. Nanatili ang kustodiya kay Huami, kay Liz. Binigyan ng visitorial rights si Willie at inutusan na magbigay ng 150,000 pesos kada buwan bilang sustento. Ibinasura naman ng korte ang kasong isinampa ni Liz kay Willie sa kadahilan ng hearsay lamang ang mga naging aligasyon sa kanya. Si Huami ang bunsong anak ni Willie pero 4 ang pangkalahatang mga anak nito. Si Meryl ang panganay. Nasundan siya ni Louise Ann at sumunod naman si Marimon na naging anak ni Willie sa isang non-showbiz personality, Ultra Stampede. Ika-4 ng Pebrero 2006, nakatakdang magdiwang ng kanilang ika-unang anibersaryo ang Wawawi na gaganapin sa PhilSports Stadium o kilala din bilang Ultra sa Pasig, Metro Manila. Sandamakmak na papremyo ang inihanda ng show para sa kanilang mga magiging contestant at viewers gaya ng mga jeepney, taxi at 1 million grand prize. Ngunit ang masaya sanang pagdiriwang ay nauwi sa trahedya. Nasa 20,000 na katao ang dumating sa Ultra, ngunit nasa 9,000 lamang ang kapasidad nito. Mayroon ng mga nag-camping ng ilang araw bago ang gaganaping anniversary show upang makakuha ng tiket at makapasok sa arena. Bandang 6 AM ay nagsimula ng magbigay ng mga tiket ang mga organizers ng show sa mga nakapila sa labas. Nagsimula na daw magtulakan at magunahan sa pila nang buksan ang gate upang papasukin ang mga nauna sa pila. Ang gate ay nasa pagitan ng 2 barikada na nagsisilbing gabay ng pila upang makontrol ang pagpasok ng mga tao. Sa kagustuhang makapasok ay naging agresibo ang mga nasa likuran at nagsimulang magtulakan papunta sa unahan. Sinubukan ng mga guard na isara ang gate upang pakalmahin muna ang mga tao. Ngunit patuloy pa rin na nagtulakan ang mga ito hanggang sa bumigay na ang isang bahagi ng barikada at nagpatuloy pa ang pagpunta ng gate ng mga tao sa likuran. Niyugyug ng mga nasa unahan ang gate hanggang sa bumigay din ito at dito na nagsimulang magkaibitan at magkataganan. Lalo pang nadagdagan ang puwersa dahil pababa ang driveway na papunta sa gate ng arena. 73 na katao ang namatay habang tinatayang nasa 800 ang nasugatan. Karamihan ng mga biktima ay mga middle-aged na kababaihan at ilang mga matatanda. Mayroon ding mga survivor na nagsabing mayroong sumigaw mula sa crowd na mayroong daw bomba. Isang bagay na itinanggi ng mga pulis at iba pang otoridad dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa investigasyon, inunsyo ng ABS-CBN staff na ang unang 300 sa linya ang papapasukin para sa pera o bayong portion. Ito ay mayroong 10,000 hanggang 50,000 na papremyo. Na-excite daw ang mga tao na nasa labas ng opisyal na pila. Sinubukan ng mga ito na sumingit sa pila at nakipagtulakan hanggang sa magkaroon na ng trahedya. Agosto 2007, ibinasura ng DOJ ang kasong kriminal na isinampa laban kay Willie kaugnay ng Stampede. Gayunpaman,
Pinanindigan ni Justice Secretary Raul M. Gonzalez ang paratang laban sa 14 na iba pa, kabilang na ang mga opisyal ng ABS-CBN. Ang stampede na ito ay napasama sa Guinness World Records bilang pinakamalaking bilang ng namatay sa isang game show. Pagyaman. Sinasabing ang net worth ni Willie ay nasa 600 million pesos. Bukod sa pagiging sikat at pinagkakatiwalaang host ay isang producer na din si Willie. Kaya naman bukod sa kanyang talent fee sa pagiging host, iba pa ang bayad sa pagiging producer niya. Hindi sinabi kung magkano ang eksaktong talent fee niya, pero nitong Hulyo 2024 lamang ay nabanggit niyang 8 million ang kanyang binabayarang tax sa BIR kada buwan. Taong 2012 ay isa siya sa top celebrity taxpayers ng BIR kung saan umabot ang kanyang binayarang tax ng 63.2 million. Pinasok din ni Willie ang real estate. Binuo niya ang Will Tower, isang condominium sa harap ng ABS-CBN Broadcasting Center sa Quezon City, kasama ang business partner niyang si Manny Villar. Dati siyang may-ari ng W Bar at Will Steaktown sa Will Events Place na makikita malapit sa Will Tower Mall sa Quezon City. Binuo ito ng real estate firm na Vista Land. Ibinenta niya ito kay Manny Villar. Meron din siyang 5-hectare resort hotel sa Tagaytay at isang malaaman pulo na beach resort sa Puerto Galera na binili niya mula sa isang foreign national noong Disyembre 2018. Sa ngayon ay nakakabili na si Willie ng mga bagay na dating ni sa hinagap ay hindi niya akalaing mabibili niya, gaya ng mga luxury cars na Rolls-Royce, Ferrari sports car, Lamborghini, Porsche at Audi. Minsan-minsan ay ibinibenta niya ang ibang sasakyan upang palitan ito ng bago. Mayroong ding pagkakataon noong 2020 na ibinenta niya ang kanyang Range Rover sa halagang 7 million pesos mula sa orihinal nitong presyo na 12 million pesos upang i-donate sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses sa Marikina. Aanhin ko ho yung kotse kung marami akong kababayan na naghihirap. Kahit magbenta pa ng kahit anong pag-aari mo na hindi mo na kailangan, I think it is the right time. Magpasa hanggang ngayon. Kilala mang pilyo, mayabang at babaero ay hindi maikakailang kilala din siya sa pagiging matulungin at mapagbigay. Isa sa mga advice ni Willie sa mga entrepreneurs ay huwag manloloko, magbigay ng magandang serbisyo at huwag maging madamo. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Willie Revillame? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.